Magandang araw mga kauntahan. Dito po tayo sa isang maikling tutorial kung paano po mag-registered sa UASIS o UASIS, kung paano yung pronunciation yan, kayo na po ang bahala. So para po ito sa mga OFW na magbabakasyon o yung mga pa-exit na rin. So kung ano yung internet browser po ninyo, Mozilla, Internet Explorer o Google Chrome, so i-type nyo na po yung Oasis o Oasis registration. So pagka nag-pop up na po, ito po yung lalabas. So i-click nyo na po yung Oasis. Sa ilang saglit, ito po yung makikita natin, OFW Assistance Information System. So click lang po niyo yung register. Ito po kaagad yung mga data na kailangan nating fill-upan. Na naka-default po kasi ako sa Pilipino, kaya ito po. Kung hindi po kayo sanay sa Pilipino at nauna nyo pong na yung English, na click yung English, so mas madali pong fill-upan yata sa inyo. So nasa inyo po yung preferences. Ito, kung halimbawa aksidente yung napindot yung Pilipino, so ito po para po sa inyo ito, kasi may mga ilan din po na medyo naguguluhan na rin kahit po Tagalog ito, Pilipino ito. So parang nasanay tayo mag-fill up online na naka-English eh. Pero itong version na to, para po sa Pilipino mismo na version. So ito po, ano yung apelyido, ano yung unang pangalan, type nyo lang po dyan sa SOPEX, kung junior o senior o first, the second kayo, i-indicate nyo lang po dyan, piliin nyo lang po. Kung wala naman, leave nyo lang po na blanco yan. Gitnang pangalan. Dito, numero ng pasaporte, automatic po yung passport number natin. Yan po kagad lagay na natin. Yung araw ng kapanganakan. Pag sa cellphone po, marami pong, marami o iilan po siguro sa atin ang nag-i-struggle dito, no? Kasi, kung tayo po ay 2000 o 1990s, pinanganak, 1980s, mag-i-scroll ka pa ng pagkalayo-layo. Pero may technique po dyan. Kung nakikita nyo po yung 2021 sa taas, click nyo lang po yun. Tapos ito na po. By year na po yung pag-explore natin dun sa year. By year na po. So kung 1980s ka, yan, automatic po. Ito na po yung buong taon ng 1980s. Mga January, February, March, April. So, set nyo na lang po. Sa kasarian, kung lalaki ka o babae. Sa katayuang sibil, kung ikaw ay may asawa o walang asawa. So, sa relihiyon, kung ikaw ay Katoliko o Islam. Ngayon, kung hindi ka Katoliko at hindi ka Islam, at nakalagay dito yung iba pa. So, kailangan po indicate natin sa baba kung ano yung relihiyon po ninyo. So, kung ikaw naman po ay Katoliko, wala pong problema kahit i-leave po natin ng blanco yan. Sa Facebook account naman po, pwede nyo naman pong ilagay yung Facebook ninyo, pwede din naman pong hindi. So, sa akin, ayaw kong ilagay, so i-leave ko lang po yan. Yung numero ng cellphone, sa English po, kung nag-register kayo ng English, for Philippines lang, Philippines only, parang ganon yung ano lang dyan. So maliwanag po, kahit yung sample mismo nagsasabi 0956, so maliwanag po na numero lang po sa Pilipinas ang pwede rito. Kung wala po kayong sariling number, wala kayong roaming, so makiusap na lang po kayo sa asawa ninyo, sa mga kapatid ninyo, o sa mga magulang ninyo, na hiramin nyo na lang po yung number nila para dyan po yung mailagay po ninyo dyan. At kung ano man yung mga message na manggagaling din sa OWA na ipapasa dyan sa numero na yan, mas mai-relay din nila kaagad sa inyo. Email address, napaka-importante po. Kasi dito po nila i-send kung ano man yung dapat na ma-receive natin, yung QR code,
yung response mismo po ng OWA, dito nila ibibigay sa atin. Kaya importante pong may email ad talaga tayo. Sa region po, naka-indicate na po kagad dito yung buong region ng Pilipinas. So, indicate nyo na lang po, tap nyo na lang kung anong region kayo dyan. Ang probinsya, so, yung probinsya at saka itong munisipyo, automatic po, no? Nung sinelect natin yung region, automatic makikita na rin po natin kung ano yung probinsya, makikita na rin po natin kung ano yung syudad, yung barangay. Ito po yung manual input. So, kailangan pong mag-manual input po tayo. Yung pangalan ng subdivision, kung saan po kayo nakatira, kung ano yung subdivision. Kung wala naman po, i-leave nyo lang po yan. Yung numero ng kalye, kailangan po ito. Kung sigurado naman po lahat tayo, alam natin kung anong street. Yung uri po ng trabaho, dalawa lang po yan, land-based at saka sea-based. So kung hindi ka nagtatrabaho sa cruise ship, hindi ka seaman, so automatic land-based po tayo. Kung tayo po ay nasa manufacturing, automatic land-based po tayo. Yung actual na trabaho mo sa abroad, so lagay nyo lang po, indicate nyo lang po kung ano yung trabaho mo sa abroad. Bansa kung saan nagtatrabaho, nandito po yung mga bansa. Kung saan po kayo, piliin nyo na lang po dito, itap nyo na lang po. Sa akin, dahil kasalukuyan po ako nandito sa Saudi, so ilalagay ko po rito ang Saudi Arabia. So yung pangalan ng employer o kumpanya sa abroad, ilagay po natin yung pangalan ng kumpanya natin, indicate lang po natin siya dyan. Yung address po ng kumpanya natin, lagay lang po natin. Yung pangalan ng ahensya sa abroad, at saka itong address ng ahensya sa abroad, pati din po itong ahensya ng recruitment manning sa Pilipinas. Yung ahensya ng recruitment siguro, pati itong address ng ahensya sa abroad at saka pangalan, ano. Itong tatlong ito, pwede nyo na pong hindi fill upan kung pabalik-balik na po tayo sa abroad. Halimbawa, sabihin na lang po natin na galing sa Pilipinas yung unang kontrata mo nun, dumating ka o lumapag ka sa bansa kung saan ka man ngayon, at wala namang kahit na anong agency na sumalo sa iyo dyan, so pwede mo na pong hindi fill upan yan. Dahil katulad ko po, direkta naman po ako sa kumpanya ko ngayon, although dumaan ako sa agency sa Pilipinas nung nag-apply ako papunta dito, pero wala naman pong agency na sumalo sa akin dito bago po ako nakapasok sa kumpanya ko ngayon. So kaya pwede ko pong i-leave yan, yung tatlo na yan. Pati rin po ito, ahensya ng recruitment manning sa Pilipinas. Siguro bagay po ito sa yung mga first timer na lang, pero pwede nyo na pong i-leave din po yan, kasi kung hindi naman po talaga kayo hawak pa ng agency na ngayon dahil nga nasa kumpanya na kayo, so wala pong problema yan. Yung kasalukuyang estado ng empleyo, ito po, pansamantalang walang trabaho, natanggal sa trabaho. So kung titingnan po natin at i-analyze po natin ito, yung pansamantalang walang trabaho, yung no work no pay, ito po siguro yung mga naapektuhan nung crisis, ano. Kung ikaw ay naapektuhan ng crisis, then sabihin natin dahil sa may repatriation program ng gobyerno, so either sa no work no pay ka, natanggal sa trabaho, o dito sa naka-amnesty. Kung isa ka sa mga beneficiary ng
repatriation program ng gobyerno. So kung ikaw naman ay tapos ang kontrata, ang inahawakan mo sigurado dyan ngayon final exit visa. So kung final exit visa ka, tapos ang kontrata na kailangan mong itap. Ngayon, kung ikaw naman ay magbabakasyon sa Pilipinas, so nakabakasyon lang yung kailangan mong itap. Yun ang kailangan nating itap. So yung taong pwedeng kontakin kapag may emergency, automatic dito, katulad po natin may mga asawa na, yung mga misis po natin o mga mister po natin ang ilagay. Sila po agad ang ilalagay natin sa mga in case of emergency. Yung numero ni mister o ni misis sa Pilipinas din po agad yan. Kasi kung nandun naman sila ngayon, kung wala naman sa Pilipinas si mister o si misis, naka-indicate sa in case of emergency mo, walang problema po. Lagay nyo rin po. Basta yung number na yon, madali po silang ma-reach out. Kaugnayan sa contact of person. So, kung siya ay magulang mo, kung siya ay asawa, siya ay kapatid, siya ay anak, o iba pa, kung wala po sa apat na nabanggit na ito, magulang, asawa, kapatid, anak, so iba pa. So, kung kaibigan nyo po, iba pa. Pero kung kapatid o asawa, automatic. Kung ano po yung nandun sa selection, select nyo na lang. Kung pumili po kayo dito ng iba pa, so automatic, lalagay nyo po dito. Kung siya ay kaibigan, o kung ano nyo po, yan. Sa akin, asawa ko po nilagay dyan, so wala pong hirap. Yung natatanging pangangailangan, ibig sabihin po nito, kung kayo ay may mga katulad nitong mga disabled po, so ito po yung may mga kapansanan, so kailangan nila ng ilagay dyan PWD, so kailangan nilang itap yan. May mga special needs, so kung may mga edad, mga matatanda na, kung ikay magbabiyahe na may kasamang sanggol, kung ikay babae na buntis, kung ikay may kondisyon na pangkalusugan, o kung wala rito sa 5 na nabanggit pero may special needs ka, so marapat lang na i-check mo itong iba pa yan, tapos i-indicate mo rin dito sa ibaba kung ano yung special needs mo na wala doon sa mga nabanggit. Ngayon, kung wala naman, wala ka naman kapansanan, hindi ka naman may edad, wala ka naman kasamang sanggol, hindi ka naman babae na buntis, wala kang kondisyon na pangkalusugan, i-leave mo lang po yan. Ngayon, itong kasunod, paano uuwi o nakauwi? So, meron po ritong 4, yung Philippine government, host government, employer, agency, sariling gastos. Itong Philippine government at saka host government, sigurado po, yung mga repatriated o yung mga beneficiary ng repatriation program ng gobyerno, sila po yung mag-i-indicate niyan. Kung ikaw naman ay magbabakasyon, either provided yan ng employer mo o ng agency, so yan yung itatap mo. Ngayon, kung napunta ka sa bansa na to na business trip, so sariling gastos mo yan, so i-indicate mo dyan na sariling gastos. So kung ikaw ay bakasyonista, employer o agency, yan ang itap mo. Yung pangalan ng airline at numero ng flight, automatic po. Kung Philippine Airline po tayo, PA 568, yan, lagay po natin dyan. Petsa ng flight, ang sabihin po natin bukas. So, hindi po pala, kasi ang pagkakaalam ko dito, dapat 5 araw bago yung departure mo makapag-fill up ka. So, yun yung alam ko na minimum yata nito. At least 5 days. So, sabihin natin kung ngayon ay January 20, so sa 5 araw, mga 25 yung flight ko. So, set ko na. Yung pali parang pinanggalingan. So, kung saan ako nanggaling. Katulad ko dito ako sa Damam, so King Fahad.
King Fahad International Airport. Yan po yung itatype ko. Tapos, paliparan kung saan nag-transit kung mayroon. Bagay po ito siguro, o ito yung mga sinasabi sigurong kung meron po kayong connecting flight. Halimbawa, kung ikaw ay Cathay Pacific, so dadaan po ng Bahrain, dadaan ng Hong Kong. So, yan po ilalagay nyo dyan kung yung saan po kayo nag-transit. Kung saan pa po kayo connecting flight So kung wala naman, dahil Philippine Airlines naman po yung nilagay natin, direct flight po tayo. So okay lang po yan, leave natin. Paliparan na lalapagan. Dahil po Philippine Airlines tayo, wag po kayong mako-confuse. Meron pong iba, Philippine Airlines pero Terminal 1 ang nakalagay. So hindi ko alam kung ano yung epekto niyan, pero in terms of accuracy, maliwanag na hindi talaga accurate. So wag po kayong mako-confuse. Pag Philippine Airlines po kayo, automatic Terminal 2 po kayo. Liban na lang kung meron po mga special cases na nangyari na hindi po kayo ng Philippine Airlines pero hindi po kayo lumapag ng Terminal 2. Petsa ng pagdating, kung 25 po yung nilagay natin, so 26 tayo. So ayun po petsa ng flight natin 25. So petsa po ng pagdating natin 26. Ngayon yung oras na pagdating, yung posibleng oras na darating tayo ron, so nasa ticket po ninyo yan. 1:00, sabihin natin alas 2. So yan, dito po sa pinakababa, hindi pa ako nakakatanggap ng Dole ACAP. Pag clinic nyo po ito, meron po tayong kailangan i-gather na itong mga documents na kinakailangan nila. Kailangan nating i-procure. So kung kaya nyong ibigay, kaya nyong i-provide, pwede po i-check nyo. Ngayon kung ayaw nyo ng hassle, hindi nyo rin kayang i-provide ito lahat, so mas maigi kung i-leave nyo na lang po na uncheck yan. Then ang pinakahuli, I certify the information submitted. So I'm not a robot. Then submit application. So hindi ko na po isa-submit application yan dahil magkakaroon po tayo ng problema since tutorial lang naman po ito. So siguro mga minuto, araw o ilang araw, kung gaano kabilis sila mag-response sa registered email nyo na po yan marireceive at malalaman. So ito po lahat na so yan na po, ito na po yung napila pa na natin sa WIASIS na to. Sana nakatulong po sa inyo kahit sa maliit na paraan. Magandang araw po at ingat po tayong lahat. Salamat.